Ako si Neo at ito ang pinaka nakakatakot na gabi ng buhay ko. Nagsimula ang lahat nang hamunin kami ng barkada ko na pasukin ng lumang perya sa dulo ng baryo. Matagal na itong abandonado at may mga kwento na tungkol sa isang payasong pumapatay ng sino mang lumalapit. Hindi ako naniniwala sa mga multo, kaya pumayag ako. Pagpasok namin, agad kong naramdaman ang bigat ng paligid. Ang mga sirang rides, ang lumang ticket booth, at ang faded na karatula ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na hilakbot. Nasa harapan namin ang isang malaking circus tent at naroon ang gumagalaw na anino. "May tao ba dyan?" tanong ni Leo, ang pinakamatapang sa amin. Walang sumagot. Bigla na lang may narinig kaming mahina ngunit nakakatakot na halakhak. Napako kami sa kinatatayuan namin. Ang halakhak na yun, mabagal, malalim, at waring nagmumula sa madilim na sulok ng tent. Napatindig ang balahibo namin. Si Leo ang pinakamatapang sa amin, ang unang lumapit. "Kung sino ka man, hindi kami natatakot sa'yo," sigaw niya. Ngunit ramdam ko sa boses niya ang kunot ng kaba. Maya-maya, biglang bumukas ang tent. Isang matangkad na figura ang lumitaw. Isang payasong maruming-marumi. May sirang maskara at may hawak na dugo ang kutsilyo. Napaatras kami. "Takbo!" sigaw ni Ramon. Ngunit huli na. Sa isang iglap, nawala ang ilaw ng buong perya. Dumagundong ang halakhak ng payaso. Ngayon ay mas malakas at nakakatulig. Bigla akong napatigil. Si Leo, wala na siya sa tabi ko. Ang tatlong kasama ko, nagsimula silang mawala isa-isa sa dilim habang naririnig ko ang bawat sigaw nila. "Ano to?" sigaw ni Ramon. Pero agad itong natapos sa isang malakas na tunog ng pagkaladkad. Tumakbo ako ng mabilis, pilit hinahanap ang daan palabas. Nanginginig na ang mga tuhod ko. Ang puso ko'y kumakaripas sa takot. Nang makita ko ang lumang gate ng perya, sinunggaban ko ito at pilit na binuksan. Pero bago ko pa maitulak palabas, may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. Daan-dahan akong lumingon. Nakaharap ko ang payaso. Ngumiti ito ng malapad. Kita ang maruming ngipin at may dumadaloy na dugo sa kanyang bibig. "Ikaw na lang ang natira," bulong niya. At bago ko pa masigaw ang pangalan ng Diyos, bumalot sa akin ang kadiliman. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung anong nangyari sa amin. Tanging naiwan sa lumang perya ay ang eko ng isang halakhak at isang dugo ang maskara sa sahig. Bigla ako nagising habol ang aking hininga. Panaginip lang pala. Pero pakiramdam ko, totoo itong nangyari. Bigla akong tinawag ni Mama. Nasa labas daw sila Leo at Ramon. Paglabas ko, inaya nila ako na pumunta sa lumang perya. Imbis na sumama, nagdahilan ako na masama ang pakiramdam ko at muling bumalik sa bahay at natulog ulit. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat sa pagbasa ng kwento. Itago niyo na lang ako sa pangalang Halloween. Bisperas na unang pista sa aming baryo. Kasama ko sina Daniel at Carla. At napadpad kami sa isang lumang karnibal
na matagal nang abandonado. Sabi ng matatanda, may isang payasong nagngangalang Toto na biglang nawala doon maraming taon na ang nakalipas. Mula noon, sinasabing may gumagalang anino sa lumang tent. Punta tayo sa loob, hamon ni Daniel. Wala namang masama, diba? Ayaw ko sanang pumasok, pero ayaw kong mapag-iwanan, kaya sumunod ako. Pagpasok namin, madilim at amoy alikabok sa loob. May lumang upuan, sirang kortina, at isang malaking salamin sa dulo. Nagtatawanan pa kami noong una, pero biglang napahinto kaming tatlo. Teka, sino yun? Tanong ni Carla. Nanginginig ang boses. Daan-daan akong lumingon sa salamin. May 3 refleksyon. Pero may pang-4 na anino sa likod namin. Isang payaso, nakangiti. Hindi namin alam kung paano kami tatakbo palabas. Pero mula noon, hindi na kami muling bumalik doon. Hanggang ngayon, naiisip ko pa rin ang ngiti ng payasong yun. At minsan, pakiramdam ko, nasa likod ko pa rin siya. Ako si Ethan, at ito ang pinaka nakakatakot na nangyari sa akin. Noong bata pa ako, tuwing piyesta sa bayan namin, may dumarating na payaso na nagngangalang Kiko the Clown. Masayahin siya, laging may hawak na mga lobo, at mahilig magbigay ng mga regalo sa mga bata. Noong 6 na taong gulang ako, binigyan niya ako ng isang maliit na kahon. Ilagay mo sa ilalim ng kama mo. Huwag mo bubuksan hanggang hating gabi. Pulong niya. Sinunod ko siya. Pero dahil sa labis na pagtataka, hindi ako nakatiis. Binuksan ko ang kahon. Sa loob, may isang maliit na pulang ilong, katulad ng suot ng payaso. Bigla akong nakarinig ng mahina at malamig na bulong. Dapat hindi mo binuksan. Mula noon, gabi-gabi akong nagigising sa tunog ng mahina at pabulong na pagtawa sa dilim. Minsan pagdilat ko, may anino akong nakikita sa gilid ng kwarto. Nakangiti, may pulang ilong at dahang-dahang lumalapit sa akin. Hindi ko na nakita si Kiko the Clown sa piyesta noon. Pero ang mas nakakatakot, hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang kanyang halakhak tuwing hating gabi. Isang istorya mula sa nakaraang kwento. Ako si Teniente Ramos, isang sundalo. At kung may nakakarinig nito, malamang patay na ako. Hindi ko alam kung anong oras na. Matagal na kami naglalakad sa kagubatang ito. Pero parang hindi kami umuusad. Paulit-ulit naming nadadaanan ng parehong puno, isang matandang akasya na may nakaukit na simbolo. Ilang beses na rin naming sinubukang bumalik, pero parang may pumipigil sa amin. Sir, anong gagawin natin? Tanong ni Santiago, ang pinakabata sa aming grupo. Kita ko sa mukha niya ang takot. Sinikap kong magmukhang matatag. Manatili kayong magkakasama. Hindi tayo pwede maghiwa-hiwalay. Tahimik ang gubat. Masyadong tahimik. Wala man lang huni ng kuliglig o kaluskos ng hayop. Ang tanging naririnig lang ay ang mabigat na paghinga ng aking mga kasamahan at ang mahihinang bulong na hindi ko mawari kung saan nanggagaling.
Huwag kayong titingin sa likod. Bigla akong napahinto. Hindi ako sigurado kung ako lang nakarinig. Lumingon ako sa paligid pero wala namang nagsalita. Cruz! Cruz! Tawag ko. Wala siyang sagot. Lumingon ako sa direksyon kung saan siya dapat nakapwesto. Pero wala na siya roon. Hindi ko napigilan ang sarili kong sumigaw. Cruz! Walang tunog. Parang nilamon ng kagubatan ng pangalan niya. Kasunod nun, nawala rin si De Los Reyes. Hindi namin nakita kung paano. Wala kaming narinig na kaluskos. Para lang siyang nawala na parang usok. Pumikit ako saglit. Pinipilit kong labanan ng takot. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong dalhin ng natitira kong tauhan palabas ng impyernong to. May gumalaw sa gilid ng paningin ko. Isang anino. Umakbang ako paharap at inangat ang aking baril. Pero nang harapin ko ito, wala namang tao. Hanggang sa nakita ko sila. Matatalim ang kanilang mga kuko. Mahahaba ang kanilang mga dila. Ang mga mata nila, pula. Nagliliyab sa gutom. Nagsimula silang lumapit. Takbo! Sigaw ko. Wala nang isip-isip. Tumakbo kami. Pilit, hinahawi ang makakapal na damo. Ang hininga ko ay mabigat. Ang puso ko'y tila gusto nang kumawala sa dibdib ko. Sa likod namin, naririnig ko ang mga yapak ng halimaw. Mabibilis, malalakas. Muli akong lumingon. Mali. May isang aswang na halos nasa mukha ko na. Ang mga pangil niya'y handa nang bumaon sa leeg ko. Pinaputukan ko siya sa ulo. Napaatras siya. Pero hindi siya bumagsak. Sir, sa kaliwa! Huli na. May malamig na kamay na humablot sa akin mula sa dilim. At ngayon, wala na akong makita. At kung may nakakarinig man ito, malamang ako ay patay na. Nagising ako. Nagising ako sa malamig na lupa. Pabigat ang katawan ko. Parang may nakadagan sa dibdib ko. Masakit ang ulo ko. Para bang may bumagsak na bato rito. Dahan-dahan akong dumilat. Madilim. Hindi ito ang madilim na kagubatan na kanina lang ay pinagtatakbuhan namin. Hindi. Mas madilim. Parang hindi dumadapo ang liwanag dito. Hindi ko maaninag ang paligid. Pero alam kong may mga matang nakatitig sa akin. May gumalaw sa likod ko. Nanigas ang katawan ko. Hindi ka pwedeng gumalaw, Ramos. Huwag kang magkamali. Dahan-dahan kong inabot ang kutsilyo sa gilid ng bewang ko. Pero wala na ito. Gising na siya. Narinig ko ang isang tinig. Malalim. Parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Maaari na ba siyang kunin? Isa pang tinig. Mas mataas. Mas malagkit pakinggan. Sinong nariyan? Tanong ko. Pilit, itinatago ang takot sa boses ko. Biglang tumahimik. Hanggang sa biglang may lumitaw sa harapan ko. Isang muka. Hindi. Isang bagay na may mukha ng tao. Pero hindi ito tao. Ang balat niya ay tuyo at punit-punit. Ang mga matay walang puti. Puro itim. Ang bibig niya ay punong-puno ng matatalim na ngipin. Ngumiti siya. Ikaw ang huling natirang sundalo. Hindi maaari. Nasaan ang mga tauhan ko? Sigaw ko. Umalingaw-ngaw ang mga halakhak sa paligid. Nasa amin na sila.
Sinubukan kong tumayo, pero may mahigpit na humawak sa braso ko. Mabigat ang mga kamay nila, malamig na parang patay. Hindi pa ito ang katapusan ko. Pumikit ako. Pilit kong inalala ang mga turo sa amin sa kampo. Ang sabi ng matatanda, may isang paraan para makatakas sa anino ng mga aswang. Kailangan mong balaktarin ang iyong suot, ipasok ang damit, ilagay ang sapatos ng magkabaliktad. Dahan-dahan kong ginamit ang natitirang lakas ko. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ng sigaw habang pilit kong ginagalaw ang katawan ko. Unti-unti kong naipasok ang suot kong damit at saka ako narinig ang isang matinis na sigaw. Ang mga kamay na humahawak sa akin ay bigla na lang bumitaw. Ang paligid ay nagsimulang umikot. At ang madilim na mundo biglang lumiwanag. Nagising akong muli. Ngunit ngayon nasa gitna na ulit ako ng kagubatan. Sa paligid ko, may apoy na nagliliyab mula sa isang sulo. Naroon si Santiago, duguan, nanginginig. Siya na lang ang natira maliban sa akin. Teniente, nakikita ko sila. Nasaan sila? Napatingin siya sa dilim. Kasama na nila. Dahan-dahan akong tumayo. Mahigpit na hawak ang huling bala ng baril ko. Sa dulo ng paningin ko, may gumagalaw sa anino ng mga puno. May papalapit at alam kong hindi sila tao. Pinakaramdaman ko ang paligid. Tahimik, masyadong tahimik. Pero alam kong hindi kami nag-iisa. Hawak ko ang baril ko. Isang bala na lang ang natitira. Sa tabi ko, si Santiago. Halos hindi na rin makatayo sa sugat niya. Nanginginig siya. Hindi siya takot, kundi galit. Sa harapan namin, madilim na kagubatan. Nagsimulang lumitaw ang mga anino. Isa-isa silang umahon mula sa lupa. Lumabas mula sa likod ng mga puno. Mga aswang. Marami sila. Marami. At sa gitna nila, ang leader nila. Isang dambuhalang nilalang. Higit pa sa tao. Higit pa sa halimaw. Matangkad. May pakpak na parang paniki. Ang balat ay parang uling. At ang matay nagliliyab sa pula. Mumisi ito. Ipinakita ang hanay ng matatalim niyang ngipin. Tapusin na natin ito, sundalo. Alam kong wala na kaming ligtas. Pero kung mamamatay kami, sisiguraduhin kong hindi sila makakaalis dito ng buhay. Santiago, hawakan mo to. Inabot ko sa kanya ang isang granadang natira. Kapag sinabi kong ihagis mo. Tumango siya kahit namumutla na sa sugat niya. Huminga ako ng malalim. Tangina! Halik kayo! Kasabay na sigaw ko, pinaulanan ko sila ng bala. Nawala na ang takot. Napalitan ng puro galit. 3 aswang ang bumagsak. Pero ang iba ay sumugod pa rin. Isang aswang ang lumundag sa akin. Mabilis. Pero mas mabilis akong sumaksak gamit ang kutsilyo ng may asin. Napasigaw ito. Nagliyab ang balat at bumagsak sa lupa na umiiyak sa sakit. Si Santiago naman ay humampas ng isang patpat na may asin sa isang aswang na pilit siyang inaabot. Nabasag ang mukha nito sa isang iglap. Pero hindi pa tapos. Ang leader nila, ang dambuhalang aswang, lumipad at lumapag mismo sa harapan ko. Matapang ka, sundalo.
Hindi ko siya sinagot. Imbis, tinutok ko ang baril ko sa kanyang noo. Pinandilatan niya ako ng mata at sa isang iglap, nawala siya. Lumingon ako. Wala siya. Biglang may malamig na hiningang dumampi sa batok ko. Dito ako. Napatilikod ako. Pero huli na. Hinawakan niya ako sa liig at itinulak sa lupa. Mabilis siya. Masyadong mabilis. Nabitawan ko ang baril ko. Narinig kong sumigaw si Santiago. Nakita kong sinusubukan niya sumugod. Pero sa isang iglap, tinamaan siya ng matalim na kuko ng aswang. Santiago! Bumagsak siya. Duguan. At ako, walang sandata, walang bala. Wala nang paraan para lumaban. Tapos na ang laro. Oras mo na, sundalo. Hindi pa. Dahan-dahan kong dinukot ang huling alas ko. Isang maliit na bote na may banal na langis. Nang akmang sasakmalin na ako ng halimaw, binasag ko ang bote sa dibdib niya. Napaatras siya. Nagliyab ang balat niya. Santiago! Ngayon na! Sa uling lakas niya, inihagis ni Santiago ang granada sa grupo ng mga aswang. At sa isang iglap, nagliyab ang buong paligid. Ang mga aswang ay nagsisigawan. Isa-isang bumagsak at natupok ng apoy. At ang leader nila, sinubukan niyang tumayo. Sinubukan niyang lumaban. Pero tinulak ko siya papasok sa nag-aapoy na puno. Inawakan niya ako sa braso ko. Pero pilit akong isinasama sa impyerno. Pero kinagat ko ang pangako at hinatak ang kutsilyo sa bulsa ko. At sa huling pagkakataon, isinaksak ko ito sa puso niya. Napatingin siya sa akin, galit, gulat, at tuluyan natupok sa apoy. Naramdaman ko ang bigat ng katawan ko. Napaupo ako sa lupa, hinihingal, sugatan. Sa tabi ko, si Santiago. Nakangiti, kahit halos hindi na makahinga. Sir, buhay pa ba tayo? Mahina niyang sabi. Tumingala ako. Ang kagubatan na dati kasing dilim ng impyerno ay unti-unti na nagliliwanag sa sikat ng araw. Tumawa ako. Santiago. Oo. Buhay pa tayo. At sa wakas, nakalabas na kami.